Maulan na araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ayan, umuulan din ba sa inyo dyan? Dito po sa amin walang tigil ang ulan. Ayan, ingat po, sana huwag kayong magkasakit. Ngayon naman ay painitin natin sa pamamagitan ng pag-a-analyze ng naging bakbakan nila world number 1 Magnus Carlsen at ang pambato ng US, Fabiano Caruana. Nagamit nila ang 4 rapid games. Ang nanalo dito ay umiscore ng 2.5 points at pumili lang ako ng isang game na talagang namangha ako. Bago po tayo magsimula, sina-shoutout ko ang samahan ng IIEE, ang samahan ng mga engineers sa buong mundo. Ayan, shoutout! Ang ginawa ni Fabiano nag-C4, English opening, nag-G6 si Magnus, E4, Knight F6. Dito ko nahiwagaan. Kakaiba na naman ang depensa ni Magnus. Usually dito kasi, sa proper setup, nagdi-D6 muna. O kaya Bishop G7. Pero yung Knight F6 na nibago ko, pangligaw na naman ni Magnus. Oh. Napa E5 tuloy si Fabi kasi wala pang D6. Bakit nag Knight F6? Tipong iistorbohin lang yan ah. Dito pala pupunta sa H5. Nag D4, D6. Parang alikin idea, no? Yung pinapa-overextend yung mga pawns tapos unti-unting babasagin. Alikin yan, no? Nag F4, para buo E5, nag Bishop H6. Kakaiba na naman. At dito po lumabas ang bagong tirada kagad. Yun nga lang, bad move. Diba? Paglaro ni Magnus, ang bilis lumabas ang novelty, oh. Kasi sa nagdaang laban, ang ginawa na dito ay Queen F3. Yan ang pinangdepensa. Pero bigo pa rin sa evaluation bar. Grabe, nahuli kagad ni Magnus, no? Ang bilis, nahuli niya kagad ang opening, oh. G3, D takes E5, good move. D takes E5, na queen to queen. Pero teka muna, preno muna tayo mga kamatyas, no? Bakit hindi F ang pinang-capture? Para at least maliwanag lang. Kakapturin ng bishop takes, babagsak ang pawn. Ang bilis ng pangyayari, oh. May ganap kagad. Yan ang depensa ni Magnus. Lakas. Napuwersa, ang pangit, na queen to queen kagad. Nagalaw na yung king, di pa makapag-castling. Knight C6 at nag-bishop D2, bishop F5, bishop G2, castle. Naku po. Kaganda-ganda ng position ni Magnus, napaka-aktibo. King E1, ayan, umiwas sa lakas ng puwersa ng D-file at nag-knight D4. Check sa C2, knight A3, obligadong suportahan yan. At nag-F6, another good move by Magnus. Para may potential na pag kumapture, mabuksan, nandyan na nga ang king sa gitna, sasalubungin pa ng tore. Knight F3, Bishop E4, sunod-sunod. Engine move, 100%. Tindi. Rook F1, Bishop takes, another good move. Takes, F takes E5, good move. Kinapture na lang ang knight. Kasi, hindi makapture-capture, hindi mabawian dahil kakapturin lang yan. Takes, then knight takes F3. Naku po, one piece down ang puti. Saklapacious. Kinapture ang knight, takes, rook D1, rook HF8. Para diina ng pressure, bishop C3. Ayan, dito baka mapatanong kayo, Coach, may suporta na ng tore yan ha, ba't hindi makapture pa rin yan? Capture kasi dyan eh. Takes, tapos sisimplihan lang. Ay, bakit ganun? Parang kakaiba yata. Ang ginawa ni Stockfish, Bishop G7, ang nasa isip ko, Knight F3. Para kuhanin to. Nakapin pa naman. Oh. Pagka kinapture yun, check, King E2, may Rook H1. Takes, Rook takes H2. Oo nga, no? 2 minor pieces pa rin. Sa bagay, ano? Nasa isip ko ganun eh. Bishop G7 lang ginawa doon. No? Balik tayo dito. Nag-Bishop C3, Rook F5 para pag kinapture takes may check pa. At nag-Rook F2, H4. Pampalambot ng pawn structure. At nag-F takes E5 na, Rook takes E5, checking F1. At nag-Bishop E3. Talagang walang humpay na pagtutusok-tusok sa position ni Fabi. Rook F7, capture. Walang humpay eh. Rook F5 check. Yun, na-exchange na. At na-exchange. Lamang ng isang pawn ang black. Pero ang maganda nito,
Same colored bishop kasi. Kung opposite yan, medyo mahirap sa black. Bishop d4, palit-palit na. Ayun. Naging knight and pawn ending. Ito na naman si Magnus. The king of endgame. Grabe. Kainin mo na yan. Parang yun ang gusto niya sabihin kay Pabi, no? Sa'yo na yan. Kinapture nga. King g4. Accurate. King f2 and knight b4. Accurate. Kalkulado. b3. Ayun, nawindang na si Pabi. Wala talaga. Bakit hindi iligtas ang pawn? Halimbawa, pag nag-a3, meron kasing knight d3 check, yun naman ang kukunin. Masasakit ang sundot. Kaya, nag-b3, knight takes a2, knight d5, para makabawi-bawi man lang, nag-a5 na. Yan, pinapaka-capture pa nga eh. Knight e3 check. Tanong, ba't naman hindi kinuha ang libreng pawn? Meron kasing knight c1. Ganong kalayo at kalalim ang endgame ni Magnus. Pag napingas yan, makakapush na yan, talagang sobrang delikado ang puti. Kaya ginawa, chumek na lang, king h3, knight f1 para pag nag-knight d2, masuportahan yung pawn sa b3. Knight c1, di may suporta. King g4, king g2, h5, king f2, e5, king g2, nag-abang na lang dito si Pabi, walang magawa eh. e4, king f2, ayun. Dito. Sige po mga kamatya, simple lang naman ito, no? Ano ang wais na ginawa ni Magnus? Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatya, simple lang to. E3, check, sacrifice. Capture para bumigay ang G3 at mayroong tatawid na problema ang H-pass pawn. Knight E4 checking G2. Naku, malaking problema ng puti ito. King D2, tagpas, King C3, at nag-H4. Pamigay na naman ang knight. Resign si Caruana. Bakit nag-resign? Kasi pag kinapture ang knight, mag-H3. Ano ang paraan para mapigilan pa ang H2, H1 queen? Walang paraan. Halimbawa, kung ang gawin naman ay mag-knight muna, syempre, iiwas muna ang knight, then unstoppable H3. Anytime naman yan kahit na hindi makipagsabayan. Okay. Matindi talaga. Matindi talaga. Ang galing sa opening, ang galing mangligaw, iba-iba ang opening, hindi mahuhuli. Pagdating sa endgame, naku, napakamamaw. Nakita nyo yung pinakain lang yung pawn sa C7, dumire-diretso yung king. Ang layo ng natanaw niya doon. Sigurado yon, ang layo. Pero yun ang accurate. Sang-ayon na sang-ayon ng Stockfish computer engine. Kaya ang maglalaban po sa winners final ay Magnus at Alireza Firouzja. Magkakaalaman yan. Okay, magaganap yan mamaya sa ganap na 12:50. Mauuna po yung losers bracket kina Wesley. Yun lang, baka kina Wesley lang ang i-live ko mga kamatsas ha. Masyado na kasing nakakapuyat kay Magnus. Pero i-analyze naman natin, yan ang promise ko mga kamatsas. I-analyze natin lahat ng mga interesting games na magaganap dito mamaya sa Winners Final at sa Losers Division 1. Maraming salamat po sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise. Ang link nasa comment section below lang. Pili na po kayo. Papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat!